through GCash, Chog, magsesend sila kay Mang Lloyd. Di ba? Kahit mga 10, 20, 30, 50 o depende sa bukal sa loob nila. Tapos tatapatan natin ng young bird. Si Mang Lloyd o pipili o kaya kayong dalawa pipili o kaya mga kasubis. Chog, ano yan? Maghanap tayo ng pwedeng i-breed. Saan mo yung breed na naman? Yan, maghanap tayo ng... Eh, di ba nanghiram ka na ng dalawang pares? Eh, kamusta na ba yung pares na yun? Okay naman boss. Anong okay na? Dumapa na? Oo, dumapa na. Hindi nga, may paitlog na, wala pa. Meron na yung laki boss isa. Yung brown. Akin na lang ha. Kasi, Hindi po. Kanya po yun. Ito po yung mga stock bird natin dito. Ayan, medyo madilim. Ayan, pinakawala na yung botsog. Ayan po. Ngayon po, nag-video po kami po. Makikita nyo sa reels, may ina-out po kaming ibon. Para po doon sa, sa pantulong po sa mga nasalanta ng bagyo. Kung puncher man o hindi, sabi ko nga po, bibigyan po natin ng na kung makakaligong po tayo ng 7,000 to 14,000 po, bibigyan po natin ng tig po 400 o basta makabili po ng bigas at saka ang tawag po dito kahit Lucky Me o kaya Dilata, di ba? Opo, tama Dilata. Kailan ka lalaya? Araw ka na sa Kangkalo lang ha. Hindi, ano po tayo ng mga Dilata at saka pero hindi na po natin bibilin. I mean, papadala na natin po sila ng 400 pesos. Ano ba, kung makalikom po tayo ng halagang 6,000, sa 8,000, di 20 katao yon. Kung sa 12,000, magiging 30 katao, tiko 400. Ibibili nila Chog ng Dilata sa kabiga. Siguro, Lucky Me. Mga 15. Hindi. Ano po tayo, pupuntahan ko po doon yung video, yung ibibideo nating ibon o young bird. Then meron pa po, siguro doon sa walang-wala, Chog, doon sa walang-wala, ang gagawin natin, isang young bird, hahanap tayo through GCash. Ha? Para yung babae yan, Chog, babae yan. Babae ba yan? Oo, babae yan. Babae yan. Through GCash, Chog, magsesend sila kay Mang Lloyd. Di ba? Kahit mga 10, 20, 30, 50 o depende sa bukal sa loob nila. Tapos tatapatan natin ng young bird. Si Mang Lloyd o pipili o kaya kayong dalawa pipili o kaya spin. Depende, hindi kasi kung marunong Yung mapipili natin, bibigyan natin isang young bird. Marami naman tayong mga excess young bird na nandito, katulad po niyan. Ayan po, meron pa po dyan. Basta ayun, nandun sa taas. Meron pa po tayong mga... Dapat boss, binababaan na eh. Hindi, bababa natin yung pagka suma total, lang po tayo ng isang young bird. Then through GCash, magsesend po kayo kay Mang Lloyd. Madumi pa yata yun eh. Ang dudumi niyan, gawa ito po, po dito, tumulog. Tignan ko ang itsura. Linisin mo yung sing-sing, dudumi ng pao. Suma total, basta ipipili ko po kayo dito. Di ba? Bilang pasasalamat na rin kasi tayo po hindi binagyo. I mean, hindi po tayo nasalanta. Yung ibang kapwa natin po nasalanta ng bagyo. Hindi po alam. Ayan, hindi po alam kung tawag dito. Kung paano magtrabaho, gawa nga po na naglilimas pa. Sumatotal ang hirap po pagka yung tayo po walang trabaho, imbis na ipapasok natin sa trabaho, binabantayan natin, mahal natin sa buhay. Para po doon sa, siyempre, hindi pa tumitigil o humuhupa yung ulan. Katulad po dyan sa mga Bulacan o doon po sa ibang parte ng luboging area. Kaya tayo po gumagawa po ng lambing. Pupuntahan na po natin dito yung ibon na ating na ina-out. Marami pa po young bird dito. Po, pwede po tayo katulad po nito. Po, pwede po tayo mamili ng mga young bird po dito. Sinusubukan pa na pwede nating i-out para po doon sa GCash. Diba, nag-send po kayo ng 20, 30, 50, 100, 500. Depende kung ano po yung bukal po sa puso nyo. Aming tatanggapin. Then pagsasama-samahin natin yung malilikom na halaga, isasama natin dito sa pagbibilan nito. Ito po 7,000 ko po ina-out, 7 keys. Isang young bird. Pero isang young bird lang po dahil hindi naman pa 7,000 to ito pong kak anak po ng 8 overall ng MacArthur National Race PHA, then 10 overall NCR. Tapos nakakross kay Calbayog 17. Si Calbayog 17 nandun po. Puntahan natin para isa-isa. Makikita nyo naman sa reels to. Baka manawahan na kayo. Ito po si Calbayog 17.
Ayan po si Calbayog 17, medyo madilim. Ayan po. Kapatid ni Basco Batanes champion yan. Then, ito po, naglabas na po ng MacArthur yung anak nito. Naglabas na rin po yung anak po niya ng second overall sa 8 overall Magnes May 2023. Then, kapatid ni Basco champion, kapatid ng mga 2K winner po natin dito. MPFL2, MMFC. At yung kapatid niya pong isa, yung kapatid nung tatay nun. Ayun, yung tatay po nung kapatid, anak po nun. Yung tatay nun, naglabas po ng ano yan, ng Calbayog champion 23 COA. Then nag-MacArthur din po yun. So matotal, 3 lang po silang pumarti doon. Tapos ito po naka-cross po doon sa, ayun nga, yung MacArthur, cross Calbayog 17. Then yung hen naman po, ito pong hen. Ayan yung maliit po. Sa likod niya, kapatid naman po yan ng, tawag dito, anak po ng Basco First. Basco Third ni paring Jimmy Lim. Ibig sabihin po, yan po, sabi ko nga, hindi naman nag-out si paring Jimmy Lim ng Basco Champion niya. At saka, Basco Champion ko, cross Basco Third. Tapos, naka-cross po kay Calbayog 17 po ulit. Ito po, ginagawa po natin to bilang malasakit, pagmamahal, pagpapahalaga sa ating kapwa. Yun po, kasi nga po, pasalamat na lang tayo, hindi tayo kasama doon sa nasalanta. Tayo medyo okay naman, kahit wala tayong ganong kalaking pera, pero may ibon naman tayo, pwede tayong gumawa ng pamamaraan sa pamamagitan ng ating mga mumunting kaibigan. Sila ay ating makakatulong sa pagtulong at pagmamalasakit. Po, 7K po, PM nyo na lang po ako. Uwi na muna po ako ng Santa Mesa. Mag-aasikaso po ako doon, magpapasahod po ako ng aming mga trabador doon, ng aming mga kaibigan na gumagawa doon. Nagpapagawa po si Bait po doon. Then uwihan ko muna po, papasahod po ako doon, magkikita-kita po tayo doon. Tutuloy ko po yung video ko doon mamaya. Sige po. What's up mga kasabobis? Yun, makulimlim at mahangin. Sobrang hangin po ng ating panahon ngayon. Kanina malakas ang ulan, ngayon ampo na lang po. Nagpapabun po si Bait. Yan po yung ibon natin. May problema po tayo, hindi po nakapag-live si Bait. Gawa po ng 2 araw pong ginagawa yung internet dito po sa Santa Mesa. At may pangako po tayo na makapag-live. Pero nagawa na po natin ng paraan. Yung nalikom nating halagan para doon sa isang ibon, naibahagi na nating iba. Pero may mga natitira pa. Bali nakapagbigay na po tayo ng nakapagbigay na po tayo ng tawag dito nang naipahatid na natin tulong sa mga nabaha, pa 350. Then ayan, katulad po mamaya magbibigay naman tayo sa barangay bilang pasasalamat. Hindi man po sila nasalanta, binantayan naman po binantayan po yung ating barangay, lalo na po yung mga ibang medyo barado yung mga kanal o medyo binaha ng konti. Sila po yung naging tumulong sa atin o sa kanila, dahil tayo naman po hindi tayo sinalanta, dahil mataas naman po yung ating lugar, nasa building po tayo. At nandito tayo sa, kita nyo, mapapansin yung lugar po, napakataas. Ito po sa bangko, baha. So matotal, meron pa po tayong isang young bird. Pag uwi ko na lang po, through GCash, gaya ng sinabi ko nga po, na isang young bird, tapos GCash niya po. Walang malaki, walang malit na halaga para po sa ating ipapantutulungan. So matotal, sama-sama lang po tayo sa hirap ng buhay. Kung hindi po natin sila dadamayan, lalo masihirap ang kanilang kalagayan. Katulad po noon, natutuwa po ako, hindi ko naman po kilala at saka hindi nag-iibon, taga-Tagig daw po siya. Sabi ko, madam, nag-send po sa akin ng video na binaha sila, then kamamatay lang daw ng asawa niya last February, si Bait ay nakikiramay. Ang tawag dito, nakilala. Sabi ko, madam, paano niyo po ako nakilala? Paano niyo po nakilala si Bait? Hindi naman pala kayo nag-iibon. Sabi niya, yung mister niya bago daw mamatay, nakatabi daw po yung may nakatabi daw kung may colon cancer na pasyente yung kanyang mister. Then sinabi nga po na naikwento na tinulungan daw po ni Bait yun. Hanggang ngayon buhay pa po yun. Ako yung natutuwa, buhay pa po yung yung ating tinulungan. Then sabi niya, kung may kailangan ka, ito pwede mong lapitan. Yun nga, yung sinabi nung habang nagbabantay siya doon sa may hospital ng Tagig, pwede mong lapitan yan si Boss Bait o si Idol Bait, pwede mong lapitan kahit di ka kilala niyan, maalalayan ka.
Ayun po sa pamamagitan ng tumulong po tayo. Pero yung tinulungan natin doon nag-iibon. Pero itong ngayon yung nag-send po sa atin, hindi po nag-iibon. Yun po, ikikwento ko lang po, meron ding isa pong babae na lumapit sa atin. Ang tawag dito yung asawa niya daw tawag dito nag-iibon pero hindi naglalaro, hindi nagkakarera. Nanonood daw po sila sa amin o sa Love the Bite page. Ako yung nagpapasalamat. Ang problema po, pinadala na po natin ang tulong. After mga 5 minutes, humingi na naman ng tulong para naman doon sa kapatid niya, mga anak daw po. Sabi po ni Bait, Madam, nakapagpadala na po ako sa inyo ng tulong. Meron pa pong ibang masigit pa nangangailangan. At unang-una, kaya hirap po tumulong si Bait. Sir, yung pinadala natin ng tulong, tapos yung babae, tapos ang hihingi pa ng tulong para sa kapatid, mga anak daw. Gagawin ka ninong, kasi ipipm natin. Ang masama kasi, ang panganganak, pinag-iipunan niya, di ba sir? Oo, tama po kayo. Saka pangalawa, hindi ka naman kasama, hindi naman tayo nakasilip nung ginawa yon. Di ba? Bakit pagkahirap kasama na tayo? Hindi, biro lang po. Ibig sabihin ng panganganak po, pinaghahandaan po yan o tawag dito, pinag-iipunan po. Pero pagka yung mga cesarean, siyempre hindi naman po natin inaasahan o maasahan yung ganyan dahil gusto natin normal. Doon po tayo tumutulong. Sumatotal, marami naman po tayo natulungan o hindi naman doktor si Bait, nakapagpaanak po tayo na maayos. Sabi ko nga po, tulong-tulong lang. At wag naman masyadong medyo abusado o ano, marami pa po mas higit na may kailangan kaysa po sa inyo. At ang importante, napahagian ko na po kayo ng tulong. Wag na po natin pahabain, sabi ko nga, ganito na lang po kasimple. Sana naman po yung tunay na lalapit o yung lalapit po kay Bait, may tunay na rason o talagang, alam niyo po, yung hindi po lokohan, hindi po yung scam o hindi po ano, kayo din po magdadala niyan, alaksan ang hangin. Kayo din po magdadala niyan. Sabi ko nga, ibali ng malamang si Bait, pero yung manlalamang tayo ng kapwa, napakahirap niyan. Ayun po, ganito lang po kasimple yan. Enjoy na natin, buhay muna natin. Mang Lloyd, mag-training na ba tayo? Pugak! Kailan? Pag umaraw, kailan ba yung araw? Halos 10 araw na yata, wala pang araw. Hindi, umaraw po kahapon, pero saglit lang, mga isang oras. Mas malala ang ulan, kasi may kasamang hangin na po Basta gagawa po, pag uwi ko po, ipopost ko to. Uwi po ako ng breeders na pamaya. Then, kukunti pa rin nagpadala doon sa Gcash. Ang gagawin po natin, kasi wala pang ibon, ipopost ko po na may ibon na baka sakaling mas marami tayong makakasama sa pagtulong o dito sa atin lambing sa kapwa, hintayin nyo po, ipopost ko po. Basta sa ngayon, ingat po tayo. Lagi magpasalamat kung anong meron po tayo. Pero siyempre nga, samahan natin ng maraming dasal para maging maayos po yung ating buhay o maging maayos po yung ating panahon. Sige po,